Okay, gusto mo ng sniper pero hindi kaya ng budget. Meron dito sa Consuerte Motors. Teka, pasok tayo. 3, 2, 1, go. Good morning ulit mga ka-riders. Nandito na naman tayo sa Consuerte Motors. Dealer po dito ang Mitsukoshi, yung Euromotor, SYM at saka Keyway. Okay, bago tayo mag-start kay Marvel 125 E3, dahil marami pong nagre-request dito, update ko muna kayo kasi meron ho tayong mga ka-riders na nagtatanong kung meron pa ba ng mga unit na hinahanap nila dito sa Consuerte Motors. So dito ho, naka-display itong Beeperman 150. Ayan, available po dito ang kulay red black na glossy. And then BF3i 185cc. Ito pa rin ho siya, gold black ang color combination. And then Icon Keyway 110cc. Okay, dun po sa nagtatanong, ito po, meron po silang Euromotor Rock R125. Bali, dalawang kulay po, matte red and matte blue. And then of course, si Rapido Euromotor. And then si Step by Step Euromotor. And then nandito pa rin po si SYM 110cc. And then Icon at saka itong K-Blade na dilaw. Ayan, ang gwapo, parang si Bumblebee. Okay, balik po tayo dito sa Sniper Look-alike. 150 po ha, hindi po 155cc ang ka-look-alike niya, yung 150 Sniper. So, wag na po natin i-compare dahil 125cc po to at 150cc or 155cc naman po yung sa Sniper. Okay, bali 5 kulay po ang available dito sa Marvel 125. Okay, ito po, matte red. Then meron din po siyang matte black, matte khaki, matte green at saka matte blue. So ito po ang available dito, itong matte red. Kaya ito po ang ating i-review ngayong araw. Shout out kay Raymart. Siya ang handat na natin dito. Ayan. Salamat pare ha. Ayan, lalong gumawa po si Euromotor Marvel 125. Sa totoo lang mga ka-riders, sa lineup ng 125cc, ang lakas na dating sa akin itong Marvel 125. Muntik na nga po kung kumuha nito, kaya lang inaalala ko, mahirap naman po na magtatlong motor pa. Pero sige ho, para sa hindi pa po nakakapanood ng review nitong Euromotor, eto umpisahan natin sa kanyang pinakamuka. No doubt sa lahat ng nakita ko na na-inspired sa Sniper 150, ito po ang pinakakamukha niya. Then mas na-improve pa po dahil sa kanyang mga decals. Then ayos din naman itong ginamit na graphic design dito sa front fender. Para ba siyang yung rango ng mga Air Force sa mga military. And then dito sa tabi, nandito po yung kanyang model name na Marvel 125. And then dito po yung kanyang brand name, ayan, Euromotor na star na may helmet sa gitna. Then dito sa kanyang side profile, okay, dalawang decals po, dalawang brand name. Ayan, Euromotor dito sa taas, then sa baba meron pa rin pong Euromotor na may star na helmet. And then hindi ho masyadong basa pero ito ho ay 125, itong nakalagay dito na medyo gray na decals. Then hanggang dito naman sa kanyang likuran, ito pa rin po ang Euromotor na brand name na meron pong star sa unahan. And then sa taas, model name na 125 Marvel. Talagang nauuso po ngayon ang itsurang robot na headlight. Kita naman natin sa kanyang headlight, mas maganda po ito. LED na po ang ginamit na ilaw. Kaya malakas po ito sa gabi. Lalo't kulay puti po ang kanyang liwanag. And then dito po sa baba yung kanyang turning signal na nagmukha po siyang mata ng agila. Kabila, ayan, bulb po ang ginamit. And then dito mayroon po tatlo siyang stripe na ito po ang kanyang DRL magkabila. Okay, sa kanya naman tail light at saka turning signal, pare-pareho po siyang bulb.
Meron din pong bulb dito sa ilalim para sa ating plate number. And then reflector dito po sa ibabaw ng plate number. And then dito sa kanyang front fender, sakto lang naman. Hindi siya masyadong mahaba pero meron po ditong cover yung kanyang engine. Sana medyo tinaasan pa po para mas protected yung talsik ng dumi itong kanyang engine. Okay, sa gulong po ay sukat po na 70 by 90 by 17. And then tube type pa po ang Yuansing tire na ito. Of course, made in China. Isa pa pagdating dito sa kanyang mag wheels. Almost the same siya ng mag wheels ng Suzuki Raider. Kung mapapansin nyo. Ayan, kulay lang ang pinagkaiba. So dito po, matte black ang kanyang kulay. Then may lining po na kulay red. Talagang terno po sa kanyang kabuuang kulay. Then naka single disc po dito sa kanyang front brake. Telescopic fork naman ang kanyang front suspension. Yan, isa pa po naguguluhan tayo. Ito, brake muna tayo. Although hindi na problema sa akin kung saan siya talaga gawa. Kasi marami nga po nagsasabi ito ay made in Taiwan. Pero may na-research po tayo na made in China naman. So ano na, okay lang. Ang importante makakuha tayo ng motorsiklo saan man niyang gawa na bansa. Importante may service tayo na magagamit. Pero sa akin mas mukha pong gugwapo ito pag nagpataba tayo ng gulong sa harap. Siguro hanggang 90 by 80 or hanggang 100 by 90 ang ipalit natin para mas malapad siya. Para tumero naman sa malapad niyang body. Okay, punta tayo sa rear tire. Okay, ito siguro, itong tire na to, pwede natin itong ilipat sa harap. Then magpalit tayo ng mas malaking tire dito sa rear at malaki naman po ang kanyang clearance. So, ito po ay may sukat na 100 by 80 by 17. So kung magpapalit tayo, malamang kasya pa po rito ang siguro 110 na lang para may konti pa siyang allowance o clearance. Kasi pag nag 120 tayo, baka naman umabot na dito sa kanyang pinaka hood o dito sa tire hugger. Okay, naka dual shock absorber na po ang kanyang rear suspension, and then naka drum brake naman po sa kanyang rear brake. Then sa muffler niya, unique po yung heat guard. Meron siyang kanto, hindi siya bilog. Ang maganda rito, talagang hanggang dito sa tip, mula sa dulo hanggang dito po sa pinaka dulo ng muffler, protected po tayo. Yun lang dito sa kanyang elbow. Siguro hindi naman tayo maaabot nito dahil medyo malayo na siya. Then meron pong engine oil capacity itong Euromotor na 800 ml. Ayan, meron pong instruction dito. Sundan na lang po natin pag tayo po ay mag-change oil. Then of course, dahil ito po ay 4-speed semi-automatic, ito po ang kanyang kickstart. Then, siyempre ito yung kanyang rear brake. And then merong grabber yung kanyang pinakaapakan. So maganda po ito. Hindi basta-basta dudulas ang ating sapatos o ating paa. Then ito mas maganda, lagyan po natin ng rubber o yung parang horseshoe para lumaki siya at hindi dumulas yung ating paa. And then sa kanya naman pong gear shift pattern, ayon po dito sa kanyang instruction, ayan, bali rotary po siya. So ibig sabihin, pag tayo ay nasa kwarta na, pag inapakan pa natin ng isang beses forward, balik tayo sa neutral. So yun lang po, nangyayari lang yun pag tayo po ay nakatigil na. And then ang maganda pa sa kanyang feature, ito meron na po siyang USB charging port. At syempre, dapat pag meron tayong ganitong charging port, dapat meron din namang pocket. Kaya lalagyan natin cellphone while charging. Okay, sakto lang po dito ang cellphone. Saka isang mineral water, siguro yung maliit na size. Then dito sa kabila, wala pong pocket, yun lang kanyang ignition. Kasama na po yung secured shutter key. Although hindi po digital ang kanyang pinaka panel, maganda naman yung layout ng kanyang meter. So kumpleto ang kanyang detalye. Ito yung mga basic information na kailangan natin. Okay, speedometer, and then odometer, and then ito gear position po, and then fuel indicator dito po sa right side. Okay, check na natin yung kanyang U-box. Yun. Okay, meron naman siyang U-box pero dito rin ho nakalagay ang battery kaya maliit po ang kanyang space. Pero pwede na rito po ang kapote at saka motorcycle cover o ano pa mang gamit natin na kasya, pero hindi ho pwede ang helmet dito talaga.
Okay, meron po siyang fuel tank capacity na 4.5 liters. Pagdating naman po sa fuel consumption, nasa 100 kilometers per 2.3 liters. So, para mas madali po maintindihan, hatiin na natin, 51 kilometers per 1 liter ang kanya naman pong konsumo. And then sa top speed, nasa 90 kilometers po. Pero yung ating kaibigan na ganito po ang gamit, siyempre po, yung Pinoy Rider, napaabot daw po niya ng 120 kilometers per hour. Kaya talagang iba po talaga Pinoy Rider. Okay, bago tayo sumakay, 140 mm lang po ang kanyang ground clearance. Kaya tamang-tama po to sa ating average height. Then ito, check natin yung kanyang seat height. At titignan ko rin kung malambot ang kanyang upuan. Ayun, medyo mataas po ang kanyang seat height. Nasa 770 po. Ayan, nakatiyad po tayo. Although wala na siya sa center stand. Ayan, medyo tiyad po tayo. Mataas po ang seat height. Ayun lang, kung gusto nyo pong pabawasan, patapas na lang natin itong kanyang upuan. Ayan. Tayo po ay 5'8", ayan, pero medyo tiyad ng konti. Okay, hindi naman tayo nakasubsob sa kahit mababa po ang kanyang manibela. Yun lang, medyo lumapit tayo ng konti para tayo ay komportable. Dahil kung aatras po tayo, pataas po yung upuan niya dahil meron pong shape. Ito ang tamang posisyon na tayo ay komportable. Medyo lapit ng konti. Okay, sa turning radius, eksakto sa ating hita. Ayan. And then sa kanyang rear suspension, tingnan natin. Aba, okay. Bounce natin po, swabe lang. Malaking bagay po yung malambot talaga ang upuan. Kahit medyo matigas ang ating shock, hindi tayo mahihirapan. And then, unahin natin dito sa kanyang front brake. Ayan, kumakayod po dahil tayo nasa tiles. Pero maganda rin po ang kapit. Okay. And then, sa kanya naman pong rear brake. Oh, almost the same po siya ng kapit. Ayan, kaya lang medyo malalim. Ayan, siguro maganda nga lagyan pa ito ng parang horseshoe para tumaas-taas siya.
Okay, maswerte po at kasama sa zero down payment itong Euromotor Marvel 125. Bali, straight monthly na po siya. Ayan, sa cash price naman po niya, nasa 53,300. And then, kung kukunin po sa 6 na buwan, ito po, nasa 11,695. Sa 12 months naman po, 6,447 ang kanyang monthly installment. Then, sa 18 months po, 4,698. Sa 2 years, 3,824. And then sa 30 months po, 3,299. And then sa pinakamahabang term na 3 taon po, 2,949. And then siyempre may rebate po siya na 300 pesos pag tayo po ay update magbayad. And then ito ang kanilang freebies. Bali meron po siyang Makoto helmet na ibibigay kapag tayo po ay kumuha, either cash or installment. And then basic tools. Then meron po siyang 1 year warranty. And then 3 years LTO registration. At saka po TPL insurance. Ayan. Sulit na sulit po talaga itong Sniper or itong Marvel 125 ng Euromotor. Kaya kung ang hanap na motor po ay maporma at affordable, nandito po sa Consuerte Motors, Santa Cruz, Laguna. Salamat po.